Ang mga Diyos-Diyosan nila ay hindi maaasahan. Isang punong kahoy na pinutol sa gubat, inanyuan ng mga dalubhasang kamay at pinalamutian ito ng ginto at pilak. Idinikit at pinakuan upang hindi mabuwal. Ang mga Diyos-Diyosang ito ay tulad sa pananakot ng ibon sa gitna ng bukid, hindi nakapagsalita. Pinapasan pa nila sapagkat hindi ito makalakad. Yon ang banat ni Pastor Edwin Canonigo ng Born Again. Ayaw nila ng mga sagradong imahe dahil ang kanilang doktrina sola scriptura, Bible alone. Tingnan natin ang mensahe ni San Pablo na mababasa po sa Colosas Kapitulo 2, versikulo 8, patungkol po sa tradisyon at mga doktrina na gawa lamang ng tao na maghahatid sa tao sa binanatan nila dito ang tradisyon, binanatan yan tradisyon. Pero ang tanong naman, lahat bang tradisyon diyan sa Biblia ay ipinagbabawal? Halimbawa, sa banat niyang tradisyon, di po ba niya alam na yung pagdiriwang ng New Year ay nagiging tradisyon na yan? At galing pa, tradisyon pa ng mga pagano. Nagdiwang siya ng New Year. Have a blessed New Year everyone, especially sa aking mga loved ones at mga kapatid at saka So, have a blessed New Year to everyone. Binanatan niya ang tradisyon. Pero ano ang sabi sa Word Book Encyclopedia Volume 16, page 1960, etong mabasa natin, New Year's Day, early customs o customs, pastor, ibig sabihin tradisyon yan. Ito ang sinabi sa kasaysayan. New Year's Day, early customs, if the earliest of the ancient nations had customs that celebrated New Year's Day. In ancient Rome, the first day of the year was given over honoring Janus, the god of gate, and door, and beginnings and endings. The month of January was named after this god. Nako, banat ng banat sa mga larawan ng mga santo na Diyos-Diyosan daw, pagkatapos nagdiwang pala ng New Year. Parang inosente siya kung saan galing ang tradisyon sa New Year. Tuloy natin si Canonigo. Pahamakan. Ito po ay mababasa, mga kaibigan, sa Colosas Kapitulo 2, versikulo 8. So ano ang mabasa sa Colosas 2:8? Pag may mabasa diyan, ito ba'y tumutukoy na sa tinatawag na apostolic tradisyon? Dahil ba may tradisyon sa mga tao? Ano yung mga tradisyon sa mga tao na ipinagbabawal? Isa na yan yung mga pamanhiin na mga superstitious beliefs, yon ang mariing ipinagbabawal. Pero ang tanong, sa apostolic tradisyon, wala bang tradisyon ang mga apostolis, lalo na kung babasahin natin ang ikalawang Tesalonica Kapitulo 2, versikulo 15? Wala ba silang apostolic tradisyon na dapat tanggapin? Pero kung bawal talaga, dahil nasa Colossians chapter 2, verse 8, ang tradisyon, ay ibalik natin sa kanya. Bakit nakidiwang ka ng New Year? Tradisyon yan. At nakabatay din yan sa kalendaryo. Di ba ba? May kinopya siya na di niya alam. Tuloy natin. Ito po ang nakasulat. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya ayon sa tradisyon ng mga tao. Yan. Basta nakabasa lang ng tradisyon dito si Canonigo, lahat ng tradisyon ipinagbabawal na para sa kanya. Kaya nga, kung lahat na tradisyon ipinagbabawal, kaya kailangan mag-ingat para di ka mabihag. Ang tanong, bakit nakitradisyon ka sa New Year? Have a blessed New Year everyone, especially Have a blessed New Year everyone. Bakit? Di mo ba sabi, dapat ang ating paniniwalaan yung nakasulat sa Biblia. Bakit yung have a blessed New Year?
Nasa Biblia ba yon? Di mo ba alam na sumusunod ka na ng tradisyon? Pero, tama naman na sa Colosas Kapitulo 2:8, may tradisyon sa mga tao na ipinagbabawal. At isa na yan, yung mga pamanhiin, superstitious beliefs. Ngunit, may tinatawag na apostolic tradisyon na dapat natin tanggapin. Di lang ang Biblia, kundi ang tradisyon. Nasa Thessalonians chapter 2 verse 15 yan. Imposible naman kung di nila yan nabasa. Tuloy natin. At mga alituntunin sa mundong ito. At ang mga ito ay hindi... At mga alituntunin sa mundong ito. Di po ba may alituntunin sa New Year na nakin-New Year ka? Have a blessed New Year everyone, especially sa aking mga loved ones at mga kapatid at saka sa aking mga in-laws at sa lahat ng aking mga minamahal na mga miyembro sa Jelka family. So, ang tanong, saan mo kinuha yan? Kung ang argumento niyo tama na dapat sa Biblia lang. Saan ka ba nanguha niyan, Pastor Canonigo? Kung gagamitin ni Canonigo sa kanyang tindig na bawal ang tradisyon na mabasa sa Colossians chapter 2 verse 1 dahil may mabasa after the tradition of men. So, kung i-cross-examine siya nito, delikado talaga. Dahil, bakit? Ang tanong dito na dapat paghandaan niya, lahat bang tradisyon batay sa Biblia dahil sola eskriptura sila ay ipinagbabawal ng Diyos? Di ba sabihin na lahat talaga? Sige, lahat ay ipinagbabawal ng Diyos. 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Ano itong tradisyon na ipatanggap ng mga apostol? Kasama yung kanilang nasulat, mga sulat at tradisyon. Ano yan? Yan na mahirapan ang mga solpot na sikta na sa kanilang akala na sila ang napakamarunong sa Biblia na hindi naman sa kanila, namimili lang at nakibasa. Tuloy tayo. Ayon kay Kristo. Napakalinaw sa sinasabi sa salita ng Diyos, mga kaibigan, sa pamamagitan po ni San Pablo, na kailangan hindi tayo mabihag muli sa mga walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa tradisyon ng mga tao. At dahil dito, nabasa niya, may website na according to the Catholic tradition, so tradisyon na ng mga tao, ang kanyang konklusyon dito, mali, dahil may apostolic tradisyon. Kayo nga sumusunod sa tradisyon ng New Year, na wala sa Biblia. Ang napaka-inusinti na pastor na ito. At sa mga alituntunin sa mundong ito, sapagkat ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. At may sinabi pa ang Diyos, mga kaibigan, na mababasa sa Jeremias Kapitulo 10, versikulo 3 hanggang 5. Ang mga Diyos-Diyosan nila ay hindi... Wala tayong tutol sa mga Diyos-Diyosan. Dahil mga Diyos-Diyosan, mariin naman talaga yung ipinagbabawal sa Biblia ayon sa aral ng Diyos. Pero alam kaya nila kahit sa protestanting scholar na ang nakasulat sa Harper's Bible Dictionary, page 567, all idols are images, but not all religious images are idols. Mismo pa lang sa mga kasama nila na born again, mga kapatid, o protestante, diyan makikita natin na ipinagbabawal sa Diyos yung Diyos-Diyosan, idol. Idol is any representation of a false God. Dahil lang nabasa nila ang Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5, pero out of context sila. Dahil alam naman natin kung anong uri na mga imahe o larawan ang ipinagbabawal diyan. Kahit nga sa protestante na salin, Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5, you may worship no other God than me. You shall not make yourselves any idols, no images of animals, birds, or fish. You must neither vow or worship it in any way. For I, the Lord your God, am very possessive,
I will not share your affection with any other God. See, yun ang mga ori na mga larawan o imahe na ipinagbabawal. Dahil noon pa man kahit mga hayop, kinikilala na nilang mga Diyos. Deuteronomio Kapitulo 4, versikulo 17. Ito mabasa natin. Hayop sa ibabaw ng lupa, ibon ang ng anumang gumagapang o ng anumang isda. Huwag ninyong sasambahin ang araw, buwan, bituin o alinmang bagay sa kalawakan na nilalang ni Yahweh para sa tao. See, yun ang mga sinamba noon ng mga tao na tinatawag na Diyos-Diyosan. Pero lahat ba na mga larawan sa Biblia ay Diyos-Diyosan? Hindi. Dahil ang Diyos mismo nag-utos. Pero sabihin nila, lalo na sa mga ngaral na ito, na kung binanggit sa Biblia yung mga bituin, ibon, isda, hayop na sinamba, di po ba malinaw naman na nasa Deuteronomio Kapitulo 4, versikulo 16, na yung larawan ng lalaki at babae, pinagbabawal ng Diyos? Di po ba kayong mga Katoliko, meron kayong mga larawan o imahe ng lalaki at babae? Deuteronomio Kapitulo 4, versikulo 16. Baka kayo'y mga pakasama at kayo'y gumagawa sa inyo ng isang larawang inanyuan na kawangis ng alinmang larawan na kahawig ng lalaki o babae. Kaya sabi na, di po ba si Maria, si Santa Maria ay babae, si San Pedro ay lalaki. So ibig sabihin, iyon ang ipinagbabawal. Mali. Dahil pinangalanan sa Biblia, sino yung babae at lalaki na mga Diyos-Diyosan, kung tingnan natin ang unang mga hari, Kapitulo 11, versikulo 32, 35. Ginawa ko ito sapagkat tinalikuran niya ako at ng lingkod kay Astarte ang Diyos ng mga Sidonio, kay Kamos ang Diyos ng Edom, at kay Molek ang Diyos ng mga Amomita. Hindi siya namuhay ng ayon sa kalooban ko. Hindi niya ginawa ang gusto ko at hindi niya sinunod ang aking mga utos at tuntunin. Hindi nga niya sinundan ang halimbawa ni David. Yun ang mga uri ng mga Diyos-Diyosan na ipinagbabawal sa Biblia. Malinaw yan. Sino mga Diyos-Diyosan na ipinagbabawal o ng hari 18-19? Ito, ngayoy, tipunin ninyo ang buong Israel at ang 450 propeta ni Baal at ang 400 propeta ni Asherah na pinapakain ni Jezebel, at magtutuos kami sa bundok ng Carmel, sagot ni Elias. Yun ang mga ore ng mga Diyos-Diyosan na ipinagbabawal diyan sa Biblia, mga kapatid. Pero, alam nyo ba kung ano ang kabayaran pag makasala ka sa mga bagay na banal kahit hindi mo sinadya? Ito pa kaya mga pastor na sinasadya talaga yung pagsunog ang pagwasak sa mga imahe? Leviticus Kapitulo 5, versikulo 15. Kung ang sino man ay makasuway at makasala nang di sinadya sa mga banal na bagay ng Panginoon, ay magdadala nga siya ng Panginoon ng handog dahil sa pagkakasala na isang tupang lalaki, walang kapintasan, na pinakuha sa kawan ayon sa inyong pagkahalaga sa siklong pilak, ayon sa siklong
ng santuario na pinakahandog dahil sa pagkakasala. O may kabayaran pala kahit hindi sinadya na nagkasala ka sa mga bagay na banal. O yun, tira ng tira sila dahil ang akala nila may mabasa lang na ipinagbabawal ang mga imahe, lahat na ng mga imahe bawal para sa kanila. Tuloy natin mga kapatid. Hindi maaasahan, isang punong kahoy na pinutol sa gubat, inanyuan ng mga dalubhasang kamay at pinalamutian ito ng ginto at pilak. O, yung definition niya, pag inanyuan ba ng dalubhasang kamay, ang tanong, yun po ba'y Diyos-Diyosa na? Lahat ba na mga larawan ay Diyos-Diyosa na? Pag inanyuan. Di ba niya alam na ang Diyos mismo nag-utos na magawa ng altar at magawa ng monumento ng Panginoon? Saan mabasa? Sa tinatawag na Bible ng Protestante, New Translation Living, Isaiah chapter 19 verse 19. Imposible naman kung itong mga pastor na ito inosente. At hindi lang yan. Ito pa sabi niya, Idinikit at pinakuan upang hindi mabuwal. Ang mga Diyos-Diyosang ito ay tulad sa pananakot ng ibon sa gitna ng bukid, hindi nakapagsalita. Pinapasan pa nila. So, totoo naman na yung mga larawan ng mga Diyos-Diyosan hindi makapagsalita. Pero tanong, lahat ba ng mga larawan na nasa Biblia dahil di makapagsalita, Diyos-Diyosan na? Example, tanong natin, sa Exodo Kapitulo 25, versikulo 19-22, di ba Diyos mismo ang nag-utos na magawa si Moises ng larawan ng dalawang mga kerubin na ginto? Ang tanong, dahil yung ginawa ni Moises, di naman yun, may tinga yun, di makarinig. May mata, di makakita. May bibig, di makapagsalita. May pakpak pa dahil kerubin. Pero tanong, yun po ba yung mga Diyos-Diyosa na? So, doon pa lang mga kapatid, butata na itong mga anti-katoliko na nagkunwaring Bible talaga ang kanilang pinanggagalingan sa aral dahil maraming nakasulat sa Biblia na iniwasan nila. Sapagkat hindi ito makalakad. Huwag kayong matakot sa kanila. So, hindi makalakad ang Diyos-Diyosan. Wala naman tayong totoo dyan. Pero lahat ba na mga larawan o imahe na dahil sila'y larawan dyan sa Biblia, hindi makalakad? Diyos nga, nagpagawa ng tansong ahas diyan sa Numeros chapter 21 verse 8. Di yun makagapang. Pero ang tanong, bakit kailangan mag-utos ang Diyos kay Moises na gagawa ng imahe, ng larawan, upang ipadaloy niya ang kanyang kapangyarihan halimbawa sa tansong ahas? Bakit kailangan mag-utos ang Diyos kay Moises sa Exodo Kapitulo 25, 19-20 na magawa ng dalawang larawan ng kerubin? Bakit? Kung lahat ng mga larawan ay pinagbabawal. Di lang yan. Ito po ang sabi ng Diyos, huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat hindi sila makagagawa ng masama at wala ring magagawang mabuti. Tama naman sa mga Diyos-Diyosan, no? Pero sa mga larawan ng mga santo, may mabuting pakinabang ang larawan ng mga santo. Bakit may mabuting pakinabang? Una, ang larawan ng mga santo ay nagpaalala ito sa mga bayani ng ating pananampalataya. Diyos mismo ang nagsabi sa Isaiah 56:5. Ito mabasa natin. Then I will set up a monument in the area of my temple. Ano ang kabuluhan ng monument? Batay, monumento Batay sa Biblia. Ito ang mabasa natin sa Joshua chapter 4 verse 6. We will use them to build a monument so that in the future, when your children ask,
what is this monument for? You can tell them. It is to remind us that the Jordan River stopped flowing when the Ark of God went across. The monument will be a permanent reminder to the people of Israel of this amazing miracle. O si ang monumento, meron palang kabuluhan sa amazing miracle na nagpaalala. Kaya dito pa lang, butata na ang mga anti-katoliko, mga kapatid. Di po ba? To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.